Sinabi niya hindi siya interesado. Rigudon sa Senado. At ang umiingay na pangalan ay posibleng babae ang papalit. So umiingay, umalingaw-ngaw ang pangalan ni Loren Legarda dahil sa kadahilan ng mamaya pag-uusapan natin. Tikom ang bibig ni Senadora Loren Legarda nang tanungin kanina ukol sa mga usap-usapang maaaring magkaroon ng unang babaeng Senate President ng Senado ng Pilipinas. Unang babaeng Senate President ng Pilipinas. Anong masasabi ko? Abang-abang. Kapag nagkaroon ng palitan ng lider. Ako! Ma'am, may sinasabi po na kayo daw yung magiging next na SP na babae po. Ano po? Ako, Senate President. Naku, ito si Senate President Loren Legarda. Masasabi niyo doon, ma'am? Ito, may meeting. May meeting Nang pigain kung meron bang kumakausap sa kanya, ang sagot ng senadora. Ang daming kumakausap sa akin araw-araw. Pag-iisipan ko yung tinanong mo kasi nabasa ko yung news. So sa madaling salita, yung tinatanong na kinakausap daw si Loren Legarda na siya maging Senate President, yung mga rigodon, hindi niya tinanggi, hindi niya rin inamin. Tanungin natin si Tito Soto. Madaming alum to eh. Ay, sorry. Address him with respect. Tanungin natin si Attorney Soto. Graduate from One Ball University Law School. Mabira. Law school pala yung One Ball. Sige, pasok, attorney. Senate President Tito Soto, sinabing nakausap niya si Senadora Legarda at sinabi raw sa kanya na inalok nga itong maging Senate President. Pero ayaw ng idetalye ng pinuno ng Senado ang napag-usapan nila. Ngayon, so sinabi ni Tito Soto, inalok daw si Loren Legarda maging Senate President. Si Loren Legarda hindi naamin. Si Mr. No, sorry naman, sorry. Si Attorney Attorney Know It All, Tito Soto, alam niya, kinausap daw si Loren Legarda. Ang pinakamahalaga raw. Pinakamaganda, yan ang masasabi ko. Hindi raw interesado si Legarda. Pag napalitan ka, ako unang tatawa sa'yo. Buong vlog ko 1 oras, puro tawa lang ng tawa. Niloloko mo taong bayan. Wala kang alam? Ano, niloloko mo taong bayan? Wala kang alam? Oo, talagang wala siyang alam. Loko-loko siya. Hindi mo alam? Nakakatawa ka, Tito Soto, hindi mo alam. May intel kayo, di ba? Si Attorney Know It All, hindi alam? Niloloko mo ba taong bayan? Hindi daw niya alam na ano. So sa madaling salita, si Tito Soto, ang sabi, hindi raw pumayag si Loren Legarda. Teka muna, may tanong ako. Tanong lang to Hindi kaya si Loren Legarda ang lumapit? May pag-usapan natin. Hindi kaya si Loren Legarda lumapit sa minority para kumbinsihin sila na suportahan si Loren Legarda para siya maging Senate President. Mamaya pag-usapan natin yan. Tutuloy natin yan. Sa isang post, kinuligsa ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang anyay malisyosong naratibo na nag-uugnay kay Senadora Legarda sa umano'y tangkang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ani Lacson, ang hakbang para mahikayat si Legarda sa pagpapalit ng liderato,
ay nabigo at ang mga nasa likod daw nito ay nagkakalat ng kasinungalingan na nagboluntaryo mo ng senadora para tulungan silang makakuha ng suporta. Sino nga ba ang pasimuno ng pagbabago ng liderato sa Senado? Minority. Nakas minority. Si Attorney Know It All. So, may kumakalat daw na si Loren Legarda ay lumapit sa minority para kumbinsihin sila na siya ay ano. Ang sabi na siya'y suportahan para palitan si Tito Soto bilang Senate President. Ang sabi naman ni Pinky Lacson, fake news. Hindi totoo. O sino daw ang kinukumbinsi ba ni Loren ang minority o ang minority ang kumukonvince kay Loren? 'Di ba? 'Yun ang usapin diyan. Ang sabi nila fake news, ang sabi ni Tito Soto minority ang kumausap kay Loren. Pero alam nyo, anong sa tingin nyo ang totoo? Ano sa tingin ninyo? Lagay nyo sa comment section. Bago natin ituloy, lagay nyo sa comment section ha. Huwag nyo rin kalimutang i-like yung video at mag-subscribe. Mamaya sasabihin ko kung anong alam ko. Baka nakachamba. Sa kasalukuyan, 15 senador ang miyembro ng majority bloc. Yan, teka muna ha. Okay, pag-usapan natin dyan. 6, 12, 15. 9 sa kabila. Okay, ang kailangan lang 13. 9 ang minority para sila na maging majority at mapapalitan na nila itong attorney tuta na ito. Yung cancer na si Tito Soto at saka itong cancer na Ping Lacson ng Senado. So, 9 sila, kailangan lang may lumipat na 4, sila magiging 13 at magiging 11 itong majority. So, sino pwedeng lumipat dito? Si Win, hindi natin alam. Si Bam, malabo yan. Sip-sip yan. Kasi nanalo lang yan si Bam dahil kay Garcia. Di umano. So, magbabayad utang yan. Si Pia, pwede. 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 Kiko Pangilinan, malabo yan. So may isa na tayong lilipat. Posible lang posibilidad. Kiko, malabo yan. Nagbabayad din ng utang. Hindi po ito nanalo sa election. Di umano. Nanalo to dahil kay Garcia. Di umano. So magbabayad utang yan sa administrasyon. Risa, malabo lalo yan. Tanim witness daw to di umano. Alam naman natin karakas ni Risa. Baka sa bundok gusto niya. Lito Lapid, hindi natin alam. Si Lito Lapid naman kung saan ang Agos, dyan lang yan. So hayaan na natin yan. Loren Legarda, posible. Tandaan po natin, maraming humahabol dun sa anak niya. And she needs to stay in a powerful group. So kung saan tingin niya may have advantage, dyan yan. Of course, to protect her son. So, posible, dalawa. JBRs ito, posible din yan, pero 50-50. Mark Villar at Camille Villar, ito po ang malaking bagay. Kasi tinatakot to. Sinasampahan ng kung ano-anong kaso. Kaya kailangan tulungan nyo rin kami, kalampagin natin ang Villar. Ay, Villar! Huwag kayong duwag. Ganon. Lumipat kayo. Kasi kung lumipat yan, dalawang yan, Mark Villar at Camille Villar, 4 na. Hindi na mabababoy ang Senado. Hindi na mabababoy ang Blue Ribbon Investigation. Nagigets po nyo? 4 na yon. Raffy Tulfo, wala talaga yan. Raffy and Erwin. Ito si Erwin, nagbabayad utang din yan kasi siyempre meron niyang kaso. Okay, alam naman natin yung citizenship niyan. Si Raffy, may ayaw nito sa Duterte. So, alam na natin yan.
Si Migs, 50-50, no? So, very important, meron tayong 4. Ang tanong kung maninindigan tong 2 bilyar. Andyan yun eh. Andyan ang ano niyan. So, tuloy natin. Kabilang dyan si Legarda. Siyam naman ang miyembro ng minorya. Okay, ito naman yung minority. Ayan, solid yan. Okay? Ang sinasabi nga ni Tito Soto, may posible pang lumipat sa kanila. Sino lilipat sa inyo? Marcoleta? Asa ka pa, Tito Soto. Robin? Malabo yan. Cayetano? Malabo yan. Bato? Malabo yan. Bongo? Malabo yan. Si Jinggoy, tinakot kasi. Etong problema dyan, si Jinggoy, si Joel Villanueva, at si Chis tinakot. Diba? Pinapakasuhan. Nagigets nyo na yung timing. Para, pag may lumipat na 4 na majority to minority, wala pa rin silang numero. Pag isa o 2 dito sa kinasuhan nila na bakla, na duwag, si Jinggoy, si Joel o si Chis, delikado. Naintindihan natin. Kaya nga kinasuhan na yan para pumanig sa kanila. And at the same time, pag natuloy yung impeachment ni BP Sara, meron ng, kumbagat may palakol na sa ulong nakaabang. Pag kayo ay pumanig-panig kay Sara, tutuluyan namin yung kaso. Ganyan po ang gawain ng gobyerno. Si Amy hindi na ito babaligtad. Okay? But ako, tiwala ako kay Chis kasi nanindigan naman ito. Sinabi niya na eh. Sinabi niya na talagang si Tambaluslos involved. Sinabi niya, the name that cannot be mentioned, minention ni Chis. So, ibig sabihin, buo loob niyan. Hindi yan para umuro ngayon. Alam niya ni si Chis na nililigaw ang investigasyon. Alam ni Chis yan. No? Kaya, I don't think siya. Ito lang, tingnan natin si Joel Villanueva o si Jinggoy. Dito na magkakaalaman. Para maging mayorya, kailangang may magkakaanib ng di bababa sa 13 senador. Nang tanungin kahapon si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ukol sa change of leadership, sinabi nitong hindi pa ngayon. Pero mayroon kumakausap sa mga senador, sir? No, we're in the minority. So of course we want to be in the majority. Okay. Diba? That was never a secret. Diba? Sila, they were in the minority. Senator Cayetano, kailangan namin ng Cayetano as Senate President. Wala na talaga mangyayari. Chis, Cayetano, para mabalik sa Marcoletas as Blue Ribbon. O kung sino man. Yung abogado, yung hindi yung Senate President, graduate ng One Ball University. Naging noontime show yung inyo. Alam ko nanonood ka, sir. And I know you understand what I'm saying because we have the same language. Alam ko yung tayo mo sa Diyos. I think, ayaw kitang pangunahan, pero may responsibilidad ka to stand up. And I believe in you na nakikita mo kung anong nangyayaring kalokohan dyan sa Blue Ribbon. Senator, we really need you. Anyway. They got it to majority. But when they got there, everyone was happy, giving them a try. They have their victories, they have their faults. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. Ang isa sa miyembro ng minorya ni Senador Robin Padilla, sinabing kung sakaling magkaroon ng pagnanais para sa pagbabago ng liderato, maaari raw ito sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. From the minority. Sana, inshallah, God willing. Yung Pro bayan, But supportive of VP Sara. of course. Pero pagdidiin ni Soto, Tama naman si at least honest si Robin doon. Pag ang nakaupong Senate President si Tito Soto at pumasok ang impeachment, tapos yan. We have a problem.
We have a big problem. That's why isinisigaw ko, tulungan nyo ako, isigaw natin Cayetano. Kailangan mapalitan niyang Senate President. Cayetano, kung sino man, si Chis ulit, abogado na nakatingin sa ebidensya. Yung susundan yung ebidensya. Hindi yung poprotektahan yung mastermind. Pero pagka ganyan, tapos tayo pag si ano. Asahan nyo, hindi na pag na-impeach si BP Sara, hindi na makakatakbo yan sa 2028. And chances are, si Tito Soto magiging presidente natin. Payag kayo. Kaya galaw-galaw. Convince natin, sigaw natin, palitan na ang Senate President. Pero pagdidiin ni Soto, buo ang majority block at katunayan, baka nga raw madagdagan pa sila. Ang buong majority namin very solid. As a matter Pambihira, no? Ang confidence nitong mama na ito. Madadagdagan pa sila. Yun yung sinasabi ko kanina. Diba? Sino kaya ang tatraidor? Kung tama ang sinasabi nito Tito Soto, sino kaya magtatraidor? Hindi ko maintindihan kung sino eh. But, ewan ko, medyo iba yung nadidinig ko. Yun na lang, sabihin natin. Sana tama yung nadidinig ko. baka mga dalawa, mga isa, dalawa sa mga hindi namin kasama dati, baka Paano alam nyo kung bakit ganito ka confident to? Kasi alam niyang kakasuhan eh. Alam niyang kakasuhan ng Blue Ribbon. Si Pinky Lacson nandoon eh. Alam niyang kakasuhan yung 3 senador. So confident sila na isa doon babaligtad. Kasi takot sa kaso. Di ba? Alam mo ginawa nila dyan, si Bong Revilla, pinakulong. Chilling effect. Tapos isinunod tong 3 senador. So ibig sabihin nila, pinapakita, we are serious. Pag tinuloy namin tong kaso sa inyo, diretso kayo kulungan. Ganun yung ibig sabihin nito. Kaya nga, confident to na may lilipat kasi pag hindi lumipat sa majority, isa doon kay Jinggoy, kay Chis, at saka kay Villanueva, tuloy ang kaso, susunod sila kay Bong Revilla. Nakita nyo yung play? Ganyan po ang galawan nitong mga ito. Pero titingnan natin ha. Ako naniniwala, pagdasal natin, may awa ang Diyos. Tatandaan po natin, nangingibabaw pa rin ng Diyos. Ipagdasal natin, ma-expose yung mga totoong magnanakaw, ma-expose yung mga totoong nagtatakip sa mga magnanakaw.